Magandang hapon po. Inaasahang pagbobotohan na ng mga kongresista ngayong hapon sa ikalawang pagbasa ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Layo ng panukala na ituro ang responsible parenthood sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaang mamili ng natural at artificial methods of contraception para sa pagpaplano ng pamilya. Gayon din ang pangangalaga sa kapakanan at kalusugan ng kababaihan. Isinusulong din sa panukalang RH Bill ang pagtuturo ng age-appropriate reproductive health and sex education sa mga estudyante sa mababa at mataas na paaralan. Labis na tinututulan ng simbahang Katoliko ang mga pro-life ang RH Bill. Pabor sila sa sanctity of life at taliwas daw rito ang paggamit ng contraceptives. Hindi rin daw naniniwala ang anti-RH bill sa posisyon ng mga pabor dito na bababa ang mga kaso ng sexually transmitted diseases dahil dito. Para rin sa kanila malinaw raw na pagkontrol sa populasyon ng bansa ang layunin ng panukala. Dapat din daw ilaan na lang sa pagsugpo sa kahirapan at paglikha ng trabaho ang pondong ilalaan daw sa RH program. Sa puntong ito makakausap natin si Sandra Aguinaldo na naroon ngayon sa Batasang Pambansa. Sandra, kanina pa nagsususpinde ng session dyan dahil ba wala pa rin quorum? Tiyak na kayang maipapasa natin Sandra ngayon yung RH bill na yan sa ikalawang pagbasa? Oo nga, Mark, kanina pa sila ay magre-resume and then magsususpende uli. At sa ngayon nga, Mark, ay medyo kakaunti pa lamang yung mga kongresistang naririto ngayon at naghihintay pa sila, nag-iipon-ipon sila dito hanggang sa magkaroon na nga ng quorum. Sa ngayon, Mark, ang marami na nakakapuno halos dito sa gallery ay yung mga pro at anti-RH. Makikita sa isang bahagi ng gallery, nandoon yung mga nakakulay red. Ito yung mga tutol sa RH bill at sa kabilang side naman ay naririto yung mga naka-violet at sila naman po yung pabor sa RH bill. At Mark, bukod dyan ay nakita natin yung mga nakaabito, mga nagsidating din dito, may mga pare, merong mga madre, seminarista at syempre ang mga ilang leader ng simbahang Katoliko. Mabanggit ko lang, Mark, ang pinakamataas na leader ng simbahan na narito ngayon ay si Archbishop Ramon Argelies at meron po siyang kasama na 7 pang bishop. At kanina nga ay in-acknowledge sila at nag-cheer pa nga itong mga crowd na nakakulay red na sumusuporta nga dito sa stand ng simbahang Katoliko na tutol naman sa RH bill. At bukod dyan, Mark, ay ayon dito kay Majority Floor Leader Neftali Gonzales, inaasahan nilang mateterminate ngayong araw yung tinatawag na period of amendments at ang kasunod na nito ay yung botohan na. Batay daw sa rules ay viva voce o yung palakasan lamang ng boses ang botohan at ika nga magpapalakasan na lang sila Mark ng pagsigaw ng ayes and nays at estimate nga nitong si Majority Floor Leader ay before mag 6 p.m. ay kaya nilang matapos yung botohan on second reading nitong RH bill at bilang tanda pa, Mark, na talagang ito'y minamadali ika nga at talagang puspusan yung pagsusulong nitong RH bill. Ayon dito kay Majority Floor Leader Gonzales ay meron daw 3 days ito na printing and distribution noong kopya ng bill at sabi niya sa oras na ma-consume itong 3 days na ito, inaasahan niya by Monday, pwedeng pagbotohan ang RH bill on third reading naman. So yan, Mark, pero siyempre bago maganap yun, matindi muna ang magaganap, inaasahang bakbakan ngayong araw na ito, Mark. Sandra, sa kamalayan lang ng mga nanonood sa atin ngayon, ilan ba ang kailangan para sabihing may quorum at ilan na ba yung congressman na nandyan ngayon sa session hall? Nako, Mark, hindi pa rin kasi dahil hindi pa nga sila nakokompleto, wala pang sinasabing official na number ng present ngayong araw na ito. At ang iba pa nga napapabalitang nandoon sa event ngayon ni Congressman Manny Pacquiao. So sa ngayon ay wala pa tayong figures nung attendance at ang sinasabi lamang sa atin ni Majority Floor Leader Gonzales ay talagang sigurado siyang may quorum ngayon. Talagang nung sinabi niya yun, Mark, talagang parang sure na sure siya, parang sigurado siya sa bilang ng kongresista na narito ngayon at ang confident din siya na makukuha nila yung boto para maisulong itong RH bill. Pero at the same time, Mark, may sinasabi rin si Congressman Rufus Rodriguez na siya rin ay nag-head count daw siya at base sa kanyang bilang ay
may sapat na numbers din naman sila para harangin itong RH bill. Mark? Yung gallery, nakikita namin ngayon yung live na kuha nyo ngayon dyan, Sandra. Talaga maraming pulahan at kanina may pinakita rin yung camera natin ng mga obispo. Nakausap mo ba sila, Sandra, at ano ang kanilang feeling? Sila ba'y kampante na sila ay ipapanalo nila yung kanilang paninindigang anti-RH bill? Ayan, pinapakita namin ngayon. Oo. Sila Alam mo, RH Mark, kanina ay nagkaroon sila ng pagtitipon sa isang kwarto. Kaya nga lamang ay yung mga media ay siyempre hindi allowed at pagkatapos noon ay agad silang nagmadali na makapasok dito. Kaya hindi natin sila nakakausap sa ngayon, especially to si Archbishop Arguelles. Pero in the past ay talagang sinasabi na dinadaan nila sa dasal itong kanilang pagsuporta para nga mapigilan itong RH bill. Ang kanina, ang na-notice natin ay yung mga pro Mark, ang mga anti-RH bill congressmen, may mga lumalapit dito sa mga arsobispo na to, nagpamano, kumakamay, nakikipagkwentuhan ng bahagya. At ang interesting lang din, katabi rin naman nung mga ibang bishop, yung mga naka-violet, kung inyo mapapansin, Mark, na magkakatabi lang sila doon sa gallery. Kaya nga, ang mood dito ngayon, Mark, medyo may, wala naman nagaganap na medyo kantsawan, no? Pero siyempre, pagka may nababanggit na, let's say, nung binanggit yung names ng mga bishop, talagang nag-cheer yung mga naka-red. So far sa mga naka-violet naman, wala pa kasing na-acknowledge na sabihin mo mga ano. Although, narito pala, Mark, yung mga si DOH Secretary Romualdez na kilalang pro-RH bill. At nung bin-acknowledge siya, pinalakpakan din siya ng mga pro-RH bill na nasa gallery. Mark? Sandra, pagka halimbawa hindi magka-quorum ngayong hapon, hindi magkabotohan on second reading, ano ba mangyayari? Di ba, magki-Christmas break din yung mga yan, di ba? Oo, kasi pag nangyari yan, Mark, mauubusan kasi sila ng oras. Kaya rin, itong si Majority Floor Leader, nung tinatanong namin siya, baka walang quorum to, or sabi namin, baka walang quorum, or madedelay ito. Sabi niya, hindi, sigurado daw siya na magkakaroon ng quorum. Dahil very crucial nga talaga, Mark, yung bilang ng araw na natitira. Ang sinasabi niya sa atin, yun nga, pag kasi ito ay na-delay pa, wala na, kailangang pag naubos ang oras nito, kailangan mag-refile uli sila sa susunod na Congress, Mark. Back to committee level, di ba, Sandra? At tsaka hindi ba second reading pa? Ano ba, Sandra, susunod? May third and final reading pa yan, may bicameral conference committee pa yan, di ba? Oo. Pati yun, kumpiyansa sila na matatapos nila bago ang election period, bago sila magsipag-uwian at mangampanya? Parang yun ang tinatarget talaga, siyempre, ng grupo nga nitong sina Speaker Belmonte at sina Majority Floor Leader Gonzales. In fact, Mark, meron siyang medyo nakakaiba na nabanggit sa atin kanina na parang gusto nga daw nila magkaroon na ng photocopy, yung pang-printing dito sa likod mismo ng session hall para the moment na ito ay mapasa ay maimprenta na agad dahil nga at ma-distribute na daw kaagad para on Monday ay pwede na, ready na for third reading, botohan on third reading. So ganun kabilis na, Mark, hindi rin naman imposible kasi naalala ko sa Senado, may ganyan din pangyayari kung saan talagang pagkatapos magbotohan ng second reading, botohan na rin kaagad on third reading. So, yan pwedeng ang mangyari sa tingin ko gustong gayahin din nitong mga congressman. Sige. Sandra, patuloy kaming tututok dyan. Sa tulong mo ay magbibigay tayo ng update sa mga tumututok sa pagpapasa ng RH bill na yan. Maraming salamat sa inyo dyan, Sandra Aguinaldo.